Isang abnormal. Ito si Erwin Tulfo, nagaling sa tamod ng mga tulpong mga bobo. Palagay ko yung yung similya na gumawa rito kay Erwin Tulfo, palagay ko na umpog-umpog bago pumasok doon sa itlog ng nanay niya. O kaya naging ganito takbo ng utak niya ito eh. O pakinggan natin to. Doon, yung commander on the ground, which is a Plaska, dapat sinecure niya po muna yung mga senador. Kami pong bahala dito mga sir, mga ma'am. Wala pong makakalapit dyan. Ano ba ginawa niya Plaska? Di ba ginawa niya Plaska? Ganon. Sinecure niya yung mga senador. Nakipag-usap siya. Sabi niya, pupunta ako doon. Dinala ba ni Plaska yung mga senador dyan sa barilan? Wala naman, bobo. Tanga talaga tong si Erwin Tulfo eh. Bendalo talaga, pati utak nito nakabalubaloktot na eh. Ayan nakita mo dyan sa video na yan. Kasama ba niya yung mga senador? Wala yung mga senador dyan, di ba? So ibig sabihin, pumunta siya doon to confront yung gustong pumasok sa kanila para maprotektahan yung Senado. Anong sinasabi mong hindi niya pinoprotektahan yung Senado? Abnormal. Hindi handa ang Senate security. Ito ang mariing pinuna ni Senator Erwin Tulfo sa naging tugon ng Senate Sergeant at Arms ng bumukas yung pinto. Pagbukas yung pinto, nagkaputukan O kasi nga, nagkatutukan eh. Roon ng gulo at putukan sa Senado May 13 ng gabi. Ayon kay Senator Tulfo, may pananagutan si suspended Acting Sergeant at Arms Retired Police Major General Hindi daw ready yung yung OSAA, hindi daw ready. Paano magiging ready yan? Putyang ina yan. Kakatalaga lang sa kanya nung araw na yan. Kakatalaga lang sa kanya nung araw na yan. Simple pa lang ang binigay sa kanyang instruction. The instruction is to keep the Senate secured and safe. Hindi porket nagpaputok siya ng baril, hindi na naging safe yung Senate. Actually, yung kanyang pagpapaputok ng baril, nabugaw yung mga may masamang balak sa Senado. Kala nila matatapang sila, mas matapang pa pala sa kanila. So, nung nagpaputok siya, nag-atrasan sila, hindi natuloy yung masama nilang balak, yung pagbabarena nila. Doon sa pintuan, putang ina niyan, pati yung mga bag nila naiwan nila sa katakot-takot nilang kakatakbo nila. So na-save ba, naprotektahan ba ni Plaska yung Senate? Para sa akin, oo, naprotektahan niya. Kasi hindi nagtagumpay na makapasok sa Senado ang NBI. Kahit nasabihin nila na wala silang planong pumasok sa NBI, the fact na nagsinungaling sila na nandiyan sila, the fact na nagsinungaling si Matibag na wala silang baril, paano sila makakapagpaputok, the fact na nagsisinungaling sila, ibig sabihin meron silang masamang balak. Oo, kung ang talagang nila pakay nila diyan, bantayan lang yung yung mga painting. Bakit ka naka full battle gear? Meron bang noon tip na magkakanakawan ng painting nung gabi na yun? Sinong tarantado, sinong gago ang papasok sa GSIS para kumuha ng ganyang kalalaking painting? Putang ina niyan. Si Lupin III, alam nyo, pag nagnakaw niya ng painting, pa isa-isa lang. Oo, pa isa-isa lang. Pag naglakaw ng painting niyan, putang ina niyan, hindi naman pwede magkaroon ng napakaraming Lupin III para manakaw lahat ng mga painting dyan na halagang bilyon-bilyon. Magnanakaw siya ng isa, papalitan niya muna ng peke, babalik siya ulit, papalitan niya ng peke hanggang maubos niya lahat yun. Putang ina niyan. Wala namang ganun kagaling magnanakaw rito. Lahat naman magnanakaw rito, puros mga tutok kalawit lang. Wala naman kasing talino ni Lupin magnakaw. Tangang putragis itong mga to. Wala silang maisip na dahilan o ginagawa nilang tanga yung mga tao. Kala nila naniniwala sa kanila. Plaska sa nangyari dahil siya ang ground commander ng panahong iyon. Ipinakitaan niya ng insidente na kulang sa training ang seguridad na mayroon sa kasalukuyan ang Senado. What if pag nilusob nga tayo, may naghuramintado, may pumunta dyan ng mga ikang gang o terorista, pinasok tayo. Mukhang hindi po tayo ready. Anong hindi ready? Putang ina, anong ba kailangan mo ready? Ever ready? Ilan to si Tulfo, parang abnormal, no? Anong hindi ready? Pag naipagtanggol nga niya yung Senado noon, may mga Marines pa na nandiyan pala na nakahouse sa Senado. Meron palang talagang detachment ng Marines dyan to protect the Senate. Paano mo sasabihin na hindi ready? Abnormal ang putya.
Inantong taon na ito, galing sa militar, walang utak. Ang dami po nating may OSAA, may Marine Contingent tayo, may PSPG. What did they all do? Ayun, nakita mo, hindi ba napigilan nila yung NBI sa pagpasok? May nakapasok ba ng mga ralista dyan sa loob? Wala naman. May nakapasok ba dyan na masasamang loob bukod sa NBI? Wala naman. Therefore, naging successful si Aplaska sa pagpigil sa pwedeng mangloob sa Senado. Kasi noong nakapasok ang NBI sa Senado, nabugbog yung isang tiga-OSAA. Yun ang dapat nating questionin. Yung unang Sergeant at Arms. Bakit? Bakit siya pumayag na mabugbog yung tao niya ng mga taga-NBI? At bakit siya pumayag na magkaroon ng mataya-taya dyan sa Senado? Dapat doon mo sinasabi yung sinabi mo ngayon na paano pag may pumasok na terorista? Paano pag may pumasok na gangster? O, dapat sinabi mo yan doon sa una, yung Sergeant at Arms ni Tito Soto na baka taga Itbulaga yun. Baka dati bodyguard lang ni Jose Manalo yun, kaya bobo. O, kasi nakapasok yung mga NBI dyan na dapat hindi naman nakapasok yung NBI dahil hindi rin na jurisdiction yan. O ngayon, ito si Aplaska, pumayag ba siya na pumasok ang NBI? May sinabi sa kanya na protect the Senate at all cost. So, naprotektahan ba niya Senado? Oo. Dahil sa kanyang matapang na pagkompronta doon sa mga, hindi yan katulad nyo, magaling lang magyayak-yak. Siya mismo pumunta ron, siya mismo humarap, siya mismo nagpaputok. Ganyan kabuo ang loob ni Aplaska. At ginawa niya yon dahil trabaho niya na proteksyonan yung Senado. Naproteksyonan niya yung Senado? Oo. Bakit? Nakapasok yung NBI? Hindi. Nagsitakbuhan. O, nagkaputukan? Oo. Pero wala naman namatay. Wala naman nasaktan. Nasecure niya yung mga senador? Oo. Kasi kung nakapasok yung mga NBI doon at nadisarmahan sila, lahat gagawin na ng mga NBI na yan. At kung yung mga NBI nakapasok doon, yung mga Marines, naka full battle gear at naka-position, mamamatay yung mga yan. Oo. Oh, may namatay? Wala. Oh, may nadisgrasya? Wala. Successful si Aplaska kasi napigilan niya yung masamang balak ng NBI. Bobo ka, Erwin Tulfo. Kaya pala sinasabi ni Mon Tulfo na mga baliw kayong magkakapatid. Kasi abno pala talaga ang takbo ng utak mo. Binatikos rin ni Senator Tulfo ang Senate security dahil sa halip na magposte ng mga tauhan sa labas ng kwarto kung saan nagpupulong ang mga senador upang isecure sila. Makikita sa CCTV footage na lahat ng security forces ay nasa isang sulok kung nasaan ang putukan. Doon po sila nakapokus lang doon sa lugar na parang anino ho yata yung pinagbabaril nila doon. Sana nag-deploy din sila na i-secure yung kwarto kung saan yung mga senador na nagmi-meeting. Kaya nga, nandoon nga yung mga papasok, alangan naman pupunta sila doon sa walang papasok. Hindi ba? Nandoon nga yung mga NBI na may mga baril eh. Alangan naman doon sila magbantay. Di pag nagbantay sila doon, di puta nakapasok mga yan. Tulfo, kulang ka ba sa vitamins? Kain ka naman ng kain ng gulay sa mga mukbang mo, ba't ang tanga-tanga mo? Ewan ko ito kay Erwin Tulfo, puta pinaglihi yata ito sa panis na laway eh. parang kulang po sa training. And ito po ay awakening po sa security sa Senate mismo na may problema ang security po ng Senate. Sakaling magkakaroon man ang Senado ng investigasyon kaugnay rito, nais niyang mabigyang linaw kung bakit wala man lang inilagay na tauhan ang OSAA para magbantay sa mga senador. Dapat yun ang gusto natin malaman. Pag nagkaroon na po ng investigation na sa hall, tatanungin ko siya, Aplaska, saan? Bakit di ka naglagay ng tao dito? Ang dami-dami mong tao, wala ka man na pinosti. Paano nga pala kung talagang totoo, mga terorista ang pumasok, mga ikang sindikato nila? Bobo, putang ina nito. Erwin, usap nga tayo, tangina ka. Ang dami ng tanga sa Pilipinas, dumagdag ka pa. Amerikano ka naman dati, nagpunta-punta ka pa rito, sana doon ka na lang nagtanga-tangaan sa Amerika. Nandito yung pinto. Sa pinto na yan, sa likod doon, nandun yung mga terorista. Saan ka pupunta? Siyempre doon, kung nasan yung mga terorista. Abnormal ang putang ina. Pupunta ka talaga doon. O ako si Aplaska, sir, pupunta ako doon eh. Nandun yung kalaban eh. Bakit ako hindi pupunta ron? Hindi, dapat binantay yung mga senador. May nagbabantay mo mga senador. May mga bodyguard man na sarili yan. Bawat isa dyan, may PSPG.
Hindi naman kami lahat, sandamukal kami nagpunta ron. Ilan naman kami doon, yung unit ng ano. Siyempre, kung sino yung may mga mahabang baril, may mga baril, yung mga palaban, yun yung sinama ko doon kasi nandoon yung mga armado eh. Doon kami nagpunta. Alam nga naman, nandito yung pinto. Alam namin, nandoon yung kalaban. Pumunta kami sa kabilang pinto. Di lalo kami napasok niyang bobo. Sabi niya, yung bunganga namin, pambabatikos, baka naman maubos kami rin. Mauubos talaga kayo dyan. Kapag yung taong bayan na pumasok dyan sa Senado, hindi niya ka makokontrol yan. Lusob ang Senate, hindi maprotektuhan yung mga senador. Ang dami pa ng mga senador dyan matatapang, yung mga bunganga namin na pag bumatikos, baka naman maubos kami riyan. Matapos ang nangyari, nais ngayong marinig ni Senator Tulfo kung ano ang magiging contingency plan ng Senate Sergeant at Arms kung sakaling may totoong armadong grupo na O di ganun pa rin. Anong gagawin ng Sergeant at Arms? Di may ikipagbarilan pa din siya kung sinong gustong pumasok dyan. Subukan nyo ulit pumasok, makikipagbarilan ulit yan. Ay nako, mga abnormal. At dyan nagtatapos ang ating masayang balitaktakan. Maraming salamat sa inyong panonood. Pag nagustuhan mo to, i-like, i-share, i-subscribe ka naman dyan. Para may pambili ko ng mani. Ano ka naman? Magpakulay ka naman. Buwasan mo yung ipon mo. Mamaya, bukas, iwanan ka naman ng boyfriend mo. Iniipon mo pa yung pangkasal nyo, liloko ka lang yan. Mabuhay ang bahayang Pilipinas ha. Huwag tayong mapapagol, huwag tayong matatakot. Ano lang, matatapos din yan. Pagtatapos ng lahat na ito, na-expose natin lahat ng kabulastugan nila, baka sakalin, ma-preempt natin yung mga gusto nilang gawin. Kahit ano pa mangyari sa atin, okay lang yan. Ganun talaga buhay. Basta ang importante, naging part tayo ng history. Hindi na tayo pumayag na basta na lang tayo ganituhin itong mga magnanakaw na ito sa gobyerno. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo